sa inyong lahat mga kapatid, JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, ang nakakatawang pangyayari po kahapon o ng isang araw nung arestuhin si dating Pangulong Duterte. Ngayon, so inaabangan nila, no, inaasam nila na mayroong temporary restraining order na ibababa ang Korte Suprema. Kasi nga naman 'di ba? They were hoping na napaka lakas nila kasi nga 12 Supreme Court justices ay appointees ni dating Pangulong Duterte. And you know what? Nakarating po sa inyong abang lingkod mula sa isang mapagkakatiwalaan. Ayan na naman tayo Hindi ko nakita ko sa isang post ng isa sa mga solid Marcos supporters po, Marcos loyalist. Kanina na ang nakalagay po doon ay 4 out of 14. Okay, yung pang 15 yung Supreme Court Chief Justice. So, 4 out of 14 justices ang pumabor sa temporary restraining order. Okay, so ibig sabihin hindi ho pumayag ang Korte Suprema. Konti lang minority lang yung pumirma na o pumapayag sa botohan na mag-issue ng TRO. Okay? So ngayon, ang tanong, ano ho ba yung ba't napunta po rito? Okay, ganito yan. Ang TRO ho kasi, hindi po ito yung klase ng isang bagay na parang ganun-ganun mo na lamang na po pwedeng ito ay i-apply tapos request mo, yung ganun lang. Hindi ho ito ganun-ganun. Meron po mga certain requisites or ibig sabihin ng requisites, ito ho yung mga requirement para ikaw ay mag-grant. Okay? Pero ang debat kapansin-pansin nga ang sinasabi dito ng Korte Suprema, no, saka nagkaroon sila ng virtual evaluation, blah blah blah, and they found out ito palang mga petitioners ay nagkulang. Hindi po nila naipakita yung sabihin na natin sa layman's term, yung urgency ng necessity, no, para mag-issue. Ibig sabihin, hindi nila naipakita na talagang kailangan, importante na mag-issue ng TRO. Kailangan mapigilan ang pagdala kay Duterte sa The Hague, the Netherlands. Hindi nila yun. Yun ang failure nila. Okay? Pero hinihingi lang nila na i-review, may certiorari, i-review yung ginawa ng gobyerno. Pag sinabi po nating i-review, ibig sabihin, it will take time. Diba? And then humihingi sila ng TRO. Kung i-google nyo, makikita ninyo na may mga certain requirements po para dyan sa issuance ng temporary restraining order. Again, hindi po ito yung basta-basta na lamang ibibigay sa iyo kasi nga malakas ka, kasi dating presidente ng Pilipinas yung dadalhin ng aeroplano. Hindi naman po ganun yun. Okay? At yun po yung sinasabi nga na nabigo sila na ipakita, no, na i-justify or patunayan sa korte yung kanilang hangarin. So, ano ho ang pinagagagawa nitong mga to? No? Tingnan nyo napaka-comedy. Magandang gabi mga kababayan at ito magandang balita yung ating natanggap ngayon, granted yung TRO ng Supreme Court. Uy, granted daw po ang TRO ng Supreme Court. Yep, alam na po natin Venus kagabi pa, di ba, na denied. 4 out of 14 lang. Oh my God. Na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa aeroplano ngayong oras na ito. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Okay, nakatatanggap lang raw nila ng advisory sa Supreme Court. Alright. Pero, ang tanong na lang dito unang-una siyempre papasok sa isip natin ito. These guys are lawyers. Di ba? Maaatim ba nila na mag-fake news? Diba? And I'm sure bawal po yan sa kanilang kanon.
Ibig sabihin, bawal yan sa pinaka-code of ethics ng mga abogado. Pwedeng ikatanggal ng lisensya nila yan. So, ibig sabihin, di ba, there must be someone from somewhere else ang fake news sa kanila. Di ba? Yun naman, sanay naman ang mga DDS sa pagpi-fake news. So, ang nangyari, they were trying na they're buying time, diba? They're trying everything na mapigilan ang pag-alis ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, yung hanggang alas 6, umabot na ho ng alas 11:02 ng gabi. Mula nung sinasabi nila dyan na may temporary restraining order, blah blah blah, diba? Ang tagal, they were given 30 minutes pero more or less 1 oras ang hinintay. Nasa loob na sila Duterte ng eroplano. Wala pa ring nangyayari. Di ba? Kaya natuluyan ng lumipad. So itong mga to, maybe they were hoping na may mga mangyari pang magic kasi may mga nagsasabi noon, gising Pilipinas, Occupy. Ganun eh. Makita niyo sa mga pages, mga FB accounts ng mga DDS yan, na gising Pilipinas, occupy the runway. Hindi dapat makaalis ang eroplano na sakay si Tatay Diggs. Yan. Diba? So ngayon, dinaan na lang sa fake news ang wala silang nakuhang TRO. Yun ang itsura ng mga mamaya. Hindi na Atty. Torion. At dumating yung tawag sa atin na granted. Sana lang totoong tinawagan ka. Ha? Ito, magkakasama kami ngayon. Yan, ni Atty. Torion. Papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung decision. Granted yung TRO. So, hindi nila may lalabas si PRRD. Wow. Pero pinilit na nilang isakay. Talagang kailangan matawagan natin. Matawagan natin yung tower para hindi pa makalipad yung eroplano. So, yan mga kabaka, mga minamahal na kababayan Pilipino. Ay talagang ito ay alam na ng mga kapulisan na lumabas na Ipal naman din to si Ipe. at meron ng desisyon ng Supreme Court na may temporary restraining order. So, pakisabi na lang sa lahat ng mga vloggers ngayon, kayong mga kababayan na nakamonitor ngayon sa live na nangyari dito. Ngayon lang, Ngayon, so they're appealing mga kababayan. Diba? And this is what I was saying. Diba? So, yun ang gusto nilang mangyari. Tarantahin yung mga Filipino. They were hopelessly na nagalit na yung mga Filipino and then hindi napapayagang makalipad yung eroplano at saka magkakaroon ng gulo, di ba? By taking over the airport. kami ng tawag sa Supreme Court at kasama ko si Atty. Tumawag daw sa kanya galing Supreme Court. Yan ha? Torion. Sana magkaroon ng investigation. Na siya ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Ayan, magkasunod kami. Kasunod kami rin. Kami ni na Ipe. Kami ni na Ipe. Dito kami ni na Pips. Dalawang kandidato yan ha? Dito kami sa lobby ng At papunta kami na sa Supreme para kunin yung written order. Ba't di kayo tumakbo? So hindi tayo papayag na yurakan nila Nasa yung montong na karapatang to pantao ni PRRD at ng sino mang Pilipino. Mga kapatid, hindi ho ganyan ng Korte Suprema. Hindi ganyan ng lobby ng Korte Suprema. Napakaliit lang na gusali yun. Dito. Kaya mananaig ang hustisya dito sa Pilipinas. Hindi tayo pasasakop sa mga dayuhan na yun ang gustong mangyari. Itong mga nakaupo ngayon sa pamahalaan na babaliwalay nila ang ating saligang batas, ang soberenya ng Pilipinas na kailangan nating ipagpatuloy na ipaglaban. Daming Hindi po hanap. tayo basta-basta susuko sa kanila. Mananaig pa rin ang kabutihan at justisya. Kaya mga kababayan, ulitin ko, impormasyon na nakalap namin, granted, yung TRO, yung petition natin sa Supreme Court para hindi po nila madala. At may lipad si Tatay Digong, pero balita natin. Sir, may TRO po. Kaya nga, we wanted to Ayan na yung nangyari. confirm na yung hard copy talaga. Problema, parang wala kami makausap dito. So,
Eto balik ko lang konti. Ganda pa ng lakad niya rito no? Sir, may TRO po. Yung petition natin sa Supreme Court para hindi po nila madala at may lipad si Tate Digong, pero balita natin hindi sabi nga pa nga niya, hindi raw magpapasakop sa mga dayuhan, mga bla bla. Hello, kayo pang mga pro-China, kayo pang mga tuta ng China. 'Di ba? Coming from the team China. Nanggaling pa yung ganyang klaseng salita. Anak ng kama. Ano yan? Si Banat Bay siguro nagsabi sa kanya na granted. So, eto ngayon ang ending nila. Supreme Court para hindi po nila madala at may lipad si Tate Digong, pero balita natin Sir, may TRO po. Kaya nga, we wanted to confirm. Tanong ng reporter, Sir, may TRO na po. Kaya nga, we wanted to confirm. Yung hard copy talaga, problema. Ayun, hard copy. 'Di ba? Hard copy talaga, wala. Siguro merong ng fake news sa kanila na gumawa ng kunwaring resolution ng Korte Suprema na granted yung inyong TRO. Siyempre, bilang isang abogado, katulad ni Torion, Dean of College of Law ng Jose Maria College ni Kibuloy, 'di ba? So, tama naman yung kanyang ginawa na i-verify nila. Loko tong si si Attorney Crying Baby 'Di ba? Ito si Lambino, siya yung nag-iiyak noon sa dito sa Hong Kong. No, na kinakahiya niya raw ang Pilipinas, ang gobyerno, 'di ba? Parang wala kami makausap dito. So may soft copy po? That we are trying to confirm also. May we know saan po galing yung information, attorney? And daming reports na ganun. Kaya nga we seek information. We went here to get a hard copy of the alleged TRO that was issued. Aray, saklap. So sila ho mismo na budol, 'di ba? Nakasanayan ng kampo nila ang pambubudol. Di gano'n ang ending. Sila yung ngayon, sila yung nabudol-budol tuloy. 'Di ba? Wala kasalanan nila 'yan. Yan ang kanilang nakagawian 'Di ba? Mukha lang silang tanga. So, ibig sabihin, wala ho talagang TRO nga. At yun na nga ang nangyari. Inabot ng halos hating gabi. 'Di ba? At napilitan na talaga, 11:02, lumipad na yung aeroplano. Alam nga namang hintayin sila hanggang umaga, makakuha ng TRO. So, syempre, nakarating na rin ho kina General Torre yan na walang TRO from Supreme Court. 'Di ba? Yung sinasabi nila dyan sa inyo, fake news. So hindi ho totoo na sinasabi na hindi binigyan ng sapat na panahon para makakuha ng TRO. At saka ang TRO, hindi naman po palagi hindi naman po itong sabihin natin na instantly palagi na iginagrant ng korte. You have to justify the necessity. Yun nga yung missing piece ninyo Hindi ninyo napatunayan na yung kanyang karapatan ni Duterte matatapakan. 'Di ba? Kasi nga nakikita ng mga tao, nakikita ng buong mundo na gustong manood live, 'di ba? Nakikita si Duterte. Hindi siya itinatago. Valid yung pagkaka-hold sa kanya dahil merong warrant of arrest. Binasahan siya ng kanyang karapatan. Yung Miranda Doctrine. You're hereby under arrest. Anything you say diba? Can be used, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Ganon, in a court of law. And you have the right to hire counsel of your own choice. However, if you cannot afford, which I doubt, the government will provide you a PAW lawyer. Di ka pwedeng mamili. Ibigyan ka ng abogado. Diba? Binigay naman yan, binasa sa kanya. Yun po yung napaka-importante. Kasi without which, pwede hong ma-dismiss ang kaso. Kaya nga, importante yun. At naiintindihan ni Duterte yung Miranda rights. Diba? So ano yung invalid roon? Wala. Kaya sabi ko nga,
dahil po wala silang napahiya sila sa PRO, no, at yun na lang ang pag-asa nila, dinaan na lang po yan sa fake news.